Ariana's POV. Pagkatapos ng ginawa niya sa akin, bigla ako napatigil sa pag-iyak. Pakiramdam ko pagod na ang mga mata ko sa pag-iyak dahil sa paghihirap na to. Hindi ko alam kung gaano ko katagal pinagmamasan ng bawat parte ng bahay namin. Ito ay mapanglaw. Ang bahay na to dating tahanan ko. Ang aming tahanan. Para nakikita kong aking anak na babae na naglalaro ng kanyang manika at ini-imagine sila ng kanyang mga kapatid. Para nakikita ko si Nathan na nanonood ng paborito niyang team sa NBA o nanonood ng horror movies. Para nakikita ko ang sarili ko na masayang naghahanda ng mga refreshments para sa kanila habang buong weekend kami dito. Pumikit ako na makita ang lahat ng to, ang mga masasayang kaisipan na ito, suddenly became like a double-edged sword. At pagkatapos sa ginawa ni Nathan kanina, ang magagandang alaala na ito biglang naging bangungot. Walang katapusang bangungot. Para nakikita ko sina Carissa at Nathan, naghahalikan sa bawat sulok ng bahay na ito. Ang galit sa mga mata ni Nathan kapag binagbibintangan niya akong sinasaktan si Carissa at kapag sinasaktan niya ako. Ang walang magawang sigaw ng aking anghel. Ang aking Angela kapag siya ay sumisigaw ng tulong. Kapag siya'y hinahabol ng kanyang hininga upang mabuhay at nang siya'y tuluyang nawala at iniwan ako. Tumayo ako mula sa sofa, ang lugar kung saan tinapon ang lahat ng respeto, pagmamahal at pag-asa. Kailangan ko ipaglaban ang sarili kong kapakanan. Ang lugar na to ayaw na ng presensya ko at siguro ayaw na ni Angela na masaktan pa ako. Pumunta ako sa kwarto namin at kinuhang lahat ng kailangan ko. The bed won't accommodate me anymore. Wala na mga gamit ko sa walk-in closet, mga drawer at hanger dito. Wala sa banyo ang aking toothbrush o alinman sa mga ginamit ko sa banyo. Marahil, maaaring baguhin din ni Carissa ang mga setting. Papalitan niya ang kortina, mga kumot, at bawat bagay sa silid na ito. Napangiti ako na mapait. Ang 7 taon, itinapon sa isang iglap. Nangyayari ba talaga to? Kung bangungot to, pwede bang may gumising sa akin? Please? Nang matapos ako mag-ayos ng mga gamit ko, I decided to send a message to Gerald. Sa ngayon, siya lang ang taong gusto kong istorbohin. Marami nang nagawa ang mga kaibigan ko para sa akin. Ayoko munang guluhin sila and Nathan was their friend too, especially Jack. Sunduin mo na ako ngayon, Gerald. Oras na siguro para sumuko. At bago ko lumabas ng bahay, binisita ko ang kwarto ng aking si Angela. Pagbukas ko ng pinto, lahat ng emosyon pumasok. Kaligayahan, paghihirap, pagtawa at pagluha. Hinawakan ko lahat ng gamit ng anak ko. Ang kanyang mga damit, libro, laruan, kama, unan. God, bakit kailangan ang anak ko pa? Bakit sa amin nangyari to? Sana ako na lang. Sana ako na lang yung namatay. Pumunta ako ng study table niya at umupo sa upuan sa tabi nito. Dati siyang nagbabasa at kumikilos na parang guro niya sa Filipino. Para nagre-replay sa isip ko yung tawa niya kapag ginagaya niya yung teacher niya. Ang sweet niyang malaanghel na boses. My precious forever. Tapos may nakita kong photo frame, ang family picture namin. Nagbuntong hininga ko. Ang larawan ay kuha ng 5 kaarawan niya. Kinarga siya ng daddy niya sa kaliwang braso niya at ang kanang braso nasa balikat ko. Dati kami ay isang perpektong pamilya. Ano ang nangyari? Tumayo ako sa upuan. Humiga sa kama niya. Pumikit ako at nilagay sa dibdib ko ang photo frame. Hindi nga naman talaga masamang panaginip to. Ito ay totoo. Totoong totoo. Hindi ko na kayang bawiin pang lahat at nakakalungkot. Natalo ko sa laban. Hindi ko nakakayanin pa. Mumuntong hininga ako at umupo sa kama. After a few minutes, nandito na si Gerald. Kailangan ko nang umalis. Napatingin ako sa paligid ng kwarto. Anak, hindi ito ang huling beses na pupunta ako dito. Pero nung tatayo na sana ako, bumukas ang pinto. Ariana, sweetheart? Tumakbo papunta sa akin si Nathan at mukhang yayakapin ako. And as if on reflex, parang alam na ng katawan ko kung sinong makakasakit at makakasakit sa akin. Tumayo ako at lumayo sa kanya. Nakita ko kung ano naging reaksyon niya nung ginawa ko yon. Hindi ko alam kung tama ako pero parang nasaktan siya. Pero pinagpipilitan ko sa sarili ko. Hindi siya nasaktan. Hindi siya masasaktan. Pinapaalis ka na nga niya, hindi ba? Lumayo ka sa akin, Nathan. Huwag mo akong sasaktan.
Oo nga, hindi ako umiiyak pero hindi tinatago ng boses ko ang lahat ng nararamdaman ko sa loob. Sinubukan niyang lumapit sa akin pero gumagalaw agad ang katawan ko. Takot na ako. Di na ako makakaranas pa ng isa pang traumatic experience. Pagod na ako sa lahat ng aspeto. Sweetheart, I won't hurt you. I'm sorry. Nakatitig lang ako sa kanya. Umiiyak siya sa harapan ko. Parang kanina lang para siyang mabangis na hayop na kulang na nga lamang ay patayin ako. Pero ngayon para na siyang isang tupa. I am sorry. Ang gago ko? Patawarin mo ko, please. Hindi ko alam. Hindi ko alam. He said while he is crying nonstop. I think he already knows it. He must have already known it. Where were you, Nathan? Saan ka pumunta noon? Mapait akong tumawa. No, don't answer it. Alam ko na ang sagot. His eyes widened. Ang akala niya siguro, may tatago niya sa akin ang lahat kailanman. Hindi ako naging ugaling magtanong sa kanya. I've trusted him but he chose to break my heart. To break that trust. Ariana, ginawa ko yon kasi alam ko, kaya kong ayusin ang lahat. Ayusin lahat? Tumungo ako. Alam mo bang wala kang maaayos? Nakita ko sa mukha niyang sakit at guilt. Alam ko. Hindi. Hindi mo alam? Galit na sigaw ko. Anak, kung nakikita mo man ako ngayon, pagbigyan mo ko. Huli na to. Pagkatapos ito, hindi na ako iiyak. Wala kang alam, Nathan. Hinihintay kita ng gabing yon. Nung gabing yon, hindi madaling makatulog si Angela dahil hinihintay ka rin niya. Bumuntong hininga ko. Nilunok ang bukol sa lalamunan ko. Lagi niya akong tinatanong, Mom, tinawag ka ba ni Daddy? Namimiss ko na siya. Kailan po ba babalik si Daddy? Kita mo naman, Nathan, umasa ako. Umasa kaming babalik at aayusin mong pamilyang to. Pero hindi mo ginawa. Ariana, I'm sorry. Please hear me out, please. Nagmamakaawa niyang sabi. Pero huli na eh. Late na siya. Huli na. No, I'm done waiting. Umiling ako at patuloy pinupunasan ng luhang dumadaloy sa aking mga mata. Muntik nang mamatay si Angela sa mga bisig ko. Nakita ko kung paano niyang pinaglaban ng buhay niya dahil ayaw niya akong iwan. Baka nalaman niya na kailangan ko siya na sobra pero hindi niya kinaya. Ayaw niya akong iniwan pero hindi niya na kayang manatili pa. Ako, Ariana, hindi kita iiwan. Hindi na ako ulit aalis. Lumapit siya sa akin at napayakap siya sa akin ngayon. Gusto ko siyang utulak pero hindi niya kayang gumalaw ng katawan ko. Pagod din ako physically. Yes, Nathan, hindi ka na nga aalis. Naramdaman kong tumango siya. Hindi ikaw ang aalis dahil ako, Nathan. Ako ang aalis. No! Hindi ka aalis. Hindi mo ako iiwan. Binitawan niya ako sa pagkakayakap niya at tumingin sa akin. Sobrang lapit ng mukha niya at kitang-kita ko ngayon na sobra din siyang nasasaktan. Hindi lang akong nasasaktan, siya rin. Pero hindi na noon mababago ang desisyon ko. Hindi na ako magpapakamartir. I cannot stay here anymore. I lost my child, Nathan. I lost her. Seeing you and your mistress in this house will just add pain to me. Maawa ka naman sa akin, hindi ko na kaya. Please don't leave. Hindi lang naman ikaw ang nawalan, kundi ako rin. Parang awa mo na. Huwag mo akong iiwan. He pleaded. He pleaded na parang siya ng pinakakawawang tao sa buong mundo. Lumuhod siya sa harapan ko at hinawakan ng mga paa ko para hindi ako makaalis. But no, I've had enough. Hindi ko alam kung kaya ko pang gumising araw-araw na siya ang makikita ko. Sinaktan niya ako. Tinapon lahat ng binibigay ko sa kanya. Wala siyang itinira. Wala siyang awa. Mas pinili niya ang kanyang kabit sa kanyang pamilya. Sa amin ni Angela. Hindi. Late ka na ngayon. Bumalik ako dito at handa na akong patawarin ka pero muli, nabigo mo ko. Tears rolling down over my face. Sobrang sakit. Sobrang sakit na parang di ko alam paano ko papagaanin ang nararamdaman ko. Imagining the things that I've done when they're away and we're inside this house is like a knife stabbing my chest. Hindi ko na kaya pa. Ariana? I close my eyes and once again hear him saying my name. This could be the last time na marinig ko siyang sabihin ang pangalan ko. After this, wala na. Ayoko na siyang makita pa. I moved my legs and gave all my strength to push him away from me. No, stop bothering me now. Ayoko na. You took my all, wala kang tinira. At paano pa kita magagawang patawarin kung ang tanging dahilan para patawarin kay pinabayaan mo na?
Si Angela ang naging dahilan ko para patawarin siya. Pero wala na siya. At kasalanan niya to. Kasalanan lang niya. Tumalikod ako, tinungo ang pintuan nang maramdaman ko. Niyakap niya ako mula sa likod. Ariana, please, one more chance. Last na to. Pumikit ako. Bibigyan ko pa ba siya ng chance? Sinubukan kong tanggalin ang pagkakayakap niya sa katawan ko. Pero sobrang higpit ng hawak niya sa akin. And then narinig namin si Carissa na tinatawag siya. Nathan? Doon sa gitna ng hallway nakatayo si Carissa. Para nasasaktan siya habang nasa tummy niya ang kamay niya. Naramdaman kong nagpanik si Nathan kaya binitawan niya ako mula sa pagkakayakap niya. He ran towards her and right there and then, nasagot ang tanong ko kung bibigyan ko pa siya ng isa pang pagkakataon. Nakita ko huminto siya at tumingin sa akin na nagmamakaawa at saka tumingin kay Carissa. Parang naguguluhan siya. Nakita ko nakapikit siya at huminga ng malalim at sa wakas tumingin muli sa akin. Baby, please don't leave. I'll be back, I promise. I'll be back. Hintayin mo ko. With that, tumakbo siya papunta kay Carissa at binuhat siya. Napangiti ako ng mapait. Hindi na akong priority niya. Si Carissa na ngayon. Kinuha ko ang bagahe ko at bumaba. Pinunasan ko ang luha ko at inayos ang sarili ko bago ko lumabas ng bahay. Nasa labas na si Gerald. Tumingin ako sa paligid at muli akong nanalangin sa Diyos na gisingin ako. Pero makalipas na ang ilang minuto, nakita ko nakatayo na rin ako sa labas ng bahay. With that, tumalikod ako at maling ipinangako sa sarili ko. Hahanapin kong sarili ko at hindi na babalik pa sa kanya. Carissa's POV. I pushed myself to sit down and carefully stand up so I could go to the bathroom to pee. No one is here to assist me and it's been like for this 2 days. Dahil sinabi ng doktor na ayos na kami ni baby, na kailangan ko lang magpahinga at manatili sa ospital na to ng ilang araw, agad na umalis si Nathan. Alam kong kailangan niya ayusin ang lahat kay Ariana at sa totoo lang gusto ko siyang pigilan na iwan ako. Pero determinado si Nathan na ayusin ang kanilang pagsasama. Pagkatapos sa ilang pagtatangkang tumayo nang hindi nahihilo, nagsimula ako maglakad patungo sa banyo. Ilang hakbang na lang pero parang milya-milya ang layo dahil sa pagkahilong ito. Makalipas ang ilang minuto, naiihi na ako at magsisimula na naman ang isa pang torture journey habang pabalik ako sa aking kama. Napangiti ako ng mapait. Sumuko na si Ariana. Malamang, nakaalis na siya sa bahay ngayon. Siguro iniisip niya na ako ang pinili ni Nathan at baka pwede na kaming bumuo ng sarili naming pamilya ni Nathan. At di man lang tumatawag si Nathan para i-check ako. Buti na lang at nakabalik na ako sa kama ko at nahiga. Anong nagawa ko? Carissa, doktor ka, pero ang ginawa mo hindi man katanggap-tanggap. Saway ko sa isip ko. Di naman sa ganito ako pinalaki ng mga magulang ko, pero eto ko, naging mistress. Mistress lang. Pinikit ko ang aking mga mata habang sinusubukan ko na makatulog muli. Ang pagtulog ang tanging lakas ko. Umaasan gabi-gabi na kapag nanaginip ako, mangangarap ako na wala akong masalimuot na buhay na ganito. Matutulog na sana ako na maramdaman ko may pumasok sa kwarto. It must be the nurse who regularly checks my condition. Carissa? Napabuntong hininga ako na makilala ko ang boses ng taong iyon. Hindi ko kalain na pupunta siya at bibisitahin ako at hindi pa ako handang kausapin siya ngayon o baka sa hinaharap. Dahil siya isang buhay na simbolo ng aking katangahan, impulsiveness at pinakamakasarili. Ngunit sa palagay ko'y walang silbi ang pagpapanggap. Kilalang kilala niya ako. Carissa, alam kong gising ka na. Kausapin mo ako? Sabi niya sa napakatigas na boses. Hindi ko alam kung galit ba siya sa akin o hindi. Sapat na para matakot akong tumakas sa malungkot na katotohanan. Kailangan kong harapin siya, oo kailangan ko. Lumingon ako sa gilid ko saan siya nakatayo. Pinilit kong bumangon at umupo kahit mahirap. Pero nung nakita niyang nahihirapan ako, tinulungan niya ako makatayo at ipinatong ang likod ko sa headboard. Thank you, ungol ko. Tinitigan niya ako na mataman at sa paraan ng pagtingin niya sa akin ay parang hinuhusgahan niya ako sa lahat ng mga bagay na ginagawa ko. Tumingin ako sa ibaba. Di naman ganito ang tingin niya sa akin kanina. Dati, mahal ko ang mata niya dahil pinapakita niya kung gaano niya ako kamahal at nirerespeto. Pero bigla ko naalala siya pala ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Sinaktan niya ako. Binigyan niya ako ng dahilan para maging ganito.
Anong ginagawa mo dito? Tanong ko nang dito tumitingin sa kanya. Alam mo ang dahilan kung bakit ako nandito, Carissa? Bakit mo ginawa yon? Bakit mo sinira ang isang pamilya? Sabi niya hindi sumisigaw pero puno ng conviction. I hissed. I don't need to explain myself for you. Wala na tayong relasyon. There is no need for me to feel guilty anymore. Nakarating ako sa ganito. Kung titigil ako, itatapon ko ng lahat. Mawawalan ng saysay ang lahat ng ginawa ko. Naglakad siya patungo sa aking kama at umupo sa kaliwang bahagi. You never listened to me. I tried to explain what you saw but you shut everything off. He heaved out a sigh na parang nahihirapan sa ganitong usapan. Tell me, Carissa, masaya ka ba? Hindi ko mahanap ang tamang salita para sagutin ang tanong niya dahil yun naman talaga ang tanong ko sa sarili ko. Masaya ba ako? Nang di na siya makapaghintay ng anumang sagot mula sa akin, muli siya nagsalita. Carissa, minahal kita at respeto sa loob ng ilang taong pagkasama natin pero bigla ka naging ganito. Shut up! Galit na sabi ko. How dare he say these words to me when he is the very reason why I did all these things? Niloko mo ko. Ikakasal na tayo pero sumiping ka sa iba? Hindi, Carissa. Hindi ko ginawa yon. Kalmadong sabi niya. Pero paano ako maniniwala sa kanya? Nakita ko siya. Nakita ko sila parehong nakahubad. For Pete's sake. At kung totoong hindi mo nga ginawa yon, bakit mo ako binitawan? Bakit di mo ako pinilit ng maniwala sa'yo? I can't just believe him. Alam ko sinubukan niya magpaliwanag at di ko siya pinakinggan. But he could have tried harder kung talagang totoo ang sinasabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko at tumingin sa akin. Mukha siyang malungkot, pero sino ang maniniwala sa kanya? Madali pa nga siyang nakamove on. Alam mo ba kung bakit ako sumuko sa pagpapaliwanag? Tanong niya. Carissa, sumuko ko kasi sabi mo mas gagandang pakiramdam mo pag pinakawalan kita. Ang sabi mo magiging masaya ka nang wala ako. At naniwala ka doon? Taon na tayo magkasama. Dapat kilala niya na ako ng husto na kaya ako nasabi yun dahil nasasaktan ako. I was just waiting for him to do more things to please me but he did not. Maybe it's my fault that I believed you. Pero Carissa, remember the promise that I made when you said yes to me when I proposed to you? Tanong niya. Nataranta ako bigla. Bakit parang mali ang paghusga ko sa kanya? Carissa, pinangako ko pasasayahin kita. Your happiness is always my priority na kahit pa masaktan ang sarili ko sa pakikipaghiwalay sa'yo, gagawin ko. Napadila ako. Oh my God, all this time, nabubuhay ako sa sakit ay dinulot ko sa sarili ko? Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. I don't know. Nilagay niya yung kamay niya sa pisngi ko at pinunasan ng luha ko gaya ng ginagawa niya dati. Carissa, masaya ka na ba ngayon? Tanong niya ulit. Alam ko ang sagot pero hindi ko mukhang sasabihin ng totoo. Hindi ko magawang maging totoo sa sarili ko. Nahihiya, natatakot. Bakit ang tanga ko? Tumayo siya sa kama at tinalikuran ako. Gusto ko sabihin wag niya akong iwan. Na dito lang siya, pero hindi ko naman magawa. Nagiging duwag na naman ako. Ihintayin kong sabihin mo na hindi ka na masaya. Tumigil siya bago makarating sa pinto. Tumingin ulit siya sa akin at kumiti, pero ibang emosyon ang sinasabi ng mga mata niya. At kapag hindi ka masaya, I will take you, Carissa. Hihintayin kita. Umalis siya pagkatapos niyang sabihin ang mga yon. Paano hindi ko nakita na mahal niya talaga ako? Ganun ba ako katanga? Pirikit ko ang aking mata habang iniisip ang lahat ng aking ginagawa. Kung paano ko inalok ang sarili ko kay Nathan. Kung paano ko hiniling na bumalik si Ariana kay Nathan. Ngunit kalaunan, nagbago ang desisyon ko. At yun ay ang itulak si Nathan na piliin ako kaysa sa asawa niya. How I thought of tying Nathan in this relationship when all I knew, he is the only person that will never abandon me because he will be having a child with me. At kung gaano ako ka-selfish obligahin sa Nathan na alagaan ako habang kanyang asawa at anak na babae ay nag-iisa sa bahay, dapat na ba akong umalis ngayon? Dapat ba akong sumuko? Pinunasan kong luha sa pisngi ko nang bumukas ang pinto, pero halos mapayak ako sa guilt nang pumasok si Nathan. Mukha siyang wala sa sarili. Gulong-gulo ang kanyang buhok, ang kanyang mga mata, para nagsasabi na hindi siya nakatulog or nagpapahinga kahit ilang minuto lang. Halatang pumayat siya kahit 2 araw ko lang siyang di nakikita. Hindi siya ang hot na doktor gaya ng karaniwang tingin sa kanya ng kaniyang mga pasyente. Wala na si Nathan at lahat ng ito'y dahil sa akin.
Ako lang. Lumapit siya sa akin at tumupo sa upuan sa tabi ng kama. Mukha siyang walang buhay. Parang nawalan siya ng ganang mabuhay. Ang mga tuyong luha makikita malapit sa kanyang mga mata. Diyos ko, baka umiyak siya ng sobra. Nathan? Sinubukan ko siya hawakan pero tiningnan niya lang ako at biglang umiyak. Carissa, bakit ako? Bakit akong pinili mo para maging yung lalaking yon? Hindi ko pa siya nakikitang ganito. Tinakpan kong aking bibig gamit ang aking kamay na sinusubukan umiyak ng tahimik hanggat maaari. Bakit hindi na lang yung iba? Bakit ako pa? Hindi siya mukhang galit sa akin pero parang tinutusok ako sa dibdib ko. Para bang pinagbibintangan niya ako sa lahat ng nangyari. Carissa, umalis na siya. Iniwan na niya ako. Humikbi siya ng malakas. Diyos ko, sinira ko siya. Sinira ko ang pamilya nila. Umiyak si Nathan sa sobrang sakit at tila dinudurog ang puso ko sa milyon-milyong piraso. Panginoon, patawarin mo ko. I am a homewrecker. I am so evil. I'm sorry, Ariana. I am sorry, Angela. Almost 11 p.m. na, pero wala pa si Nathan sa bahay. Hindi ko alam kung ilang beses ko siyang tiningnan ng oras. Tinawagan siya at pumunta sa gate para tingnan siya. Pero ganoon pa rin. Nathan is nowhere to be found again. Simula na makauwi kami galing ospital, bihira ko na siyang makita. Minsan makikita ko na lang siya nagluluto sa umaga para sa pagkain ko, pero hindi niya ako sinasamahan na kumain. Lagi ko siyang niyayaya na sumama sa akin pero nagkibit-balikat lang siya at bumabalik sa kwarto niya. Buong araw na yata siyang natutulog. Palagi ko siyang hinihintay sa sala sa hapon o di kaya bago mag 7 p.m. Pero paglabas niya ng kwarto nakabihis na siya at sumakay sa kotse niya at pumunta kung saan. Sinubukan kong hintayin na umuwi siya but I just can't stay late. I wonder what time does he really come home? Pero iba ang gabing ito. Kailangan kong malaman kung nasaan siya at pilitin ko siyang umuwi. Darating ang mga magulang niya. I got a call from his mom 2 hours ago and she said that they'll come here straight from Zambales. Parang narinig nila ang lahat na nangyari sa amin. Kay Angela at kay Ariana, kaya pumunta sila ng Zambales. Pero hindi yata maganda ang naging resulta dahil parang galit ang mommy niya nang kausapin ako. Nathan, nasan ka na ba? Anumang oras tiyak darating ang kanyang mga magulang at hindi ko alam kung paano ba sila haharapin. Pakiramdam ko bibitayin ako. Natatakot akong marinig ang mga akusasyon nila because I might suddenly commit suicide. Kinakain ako ng guilt. Nag-text ulit ako kay Nathan since hindi ko pa rin siya ma-reach. I'm hoping that he will find time to check his messages. Lumabas ako ng bahay. Binuksan ang gate. Waiting inside is killing me. Pero sa tingin ko, malapit na sa akin ang kamatayan ko. May humintong sasakyan sa harapan ko at sinubukan kong tumayo ng diretsyo na makita ko sina Mr. and Mrs. Galvez na papalabas ng sasakyan nila. Tiningnan ako ni Mrs. Galvez mula ulo hanggang paa at nakataas ang kilay niya. Di ko napigilan ang titig niya na para bang sinusuri niya ang bawat pulgada sa akin. Hindi lang pisikal kundi ang kabuuan ko. Pero kung akala ko si Mrs. Galvez ang pinaka nakakatakot, nagkakamali ako. Pumesto sa harapan ko si Mr. Galvez. Walang emosyon ang mukha niya, pero oras na magsalita siya gusto kong magkulong sa kwarto ko at hintayin silang makaalis. Sino ka, babae? Malamig niyang sabi. Sir, nabad trip ako sa dila ko. Pinagpapawisan ng palad ko at kahit ang paglayo ng paningin ko sa kanya, halos imposible na. You must be my stupid son's mistress. Sabi ni Mrs. Galvez hindi sa paraang pagtatanong, kundi sa paraang may makumpirma siya. Nasa labas ang anak ko? Tanong niya at naka-cross arm sa dibdib niya. Siyempre, nasa labas na siya. He will be very stupid if he chose to stay with you all day. Mockery is so obvious in her voice. Malalim akong naiinsulto pero sino ba naman ako para magreklamo? Hindi maikakaila na mistress nga niya ako. Save your energy, Leticia. Kailan mo pang kausapin ang bobo mong anak? Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang pasalamatan sa pagpigil kay Mrs. Galvez kahit papaano. Gumaan ang pakiramdam ko. Pero siguro di talaga para sa akin ang relief na yon. Huminto ang sasakyan ni Nathan malapit sa amin at nagulat kami nang may lumabas na babae sa sasakyan. Pumunta ang babae sa pintuan ng shotgun at binuksan ito.
At nakita naming inalalayan niya si Nathan na bumaba ang sasakyan. Pumunta ang babae sa pintuan ng shotgun at binuksan ito. At nakita naming inalalayan niya si Nathan na bumaba ng sasakyan. Nathan! Bulalas naman ng mama niya. Narinig kong sumisinghot ang tatay niya at pinuntahan namin ang nanay niya si Nathan nang mabilis. Oops! I'm not a whore or a slut here. Nagmamagandang loob lang ako dahil lasing na siya at baka mapagsamantalahan pa siya sa bar kung iiwan ko to. She said while she was guiding him to me. Oh, thank you. Don't worry. I did not thought that you are a whore. Matamis na sabi ng mama niya sa babae. Alam ko naman pinapatamaan niya ako at sobrang sakit nun. Pero di ko kaya ipagtanggol ang sarili ko dahil malinaw na wala akong may pagtatanggol. I am a whore. The woman said goodbye and Mrs. Galvez was kind enough to give her money for her fare. Tinulungan ni Mr. Galvez si Nathan na makapasok sa loob ng bahay. Ngunit pagdating niya sa kusina, kumuha siya ng bote ng tubig sa ref at ibinuhos sa ulo ni Nathan. Shit! What the... Your mouth, Nathan! Laking gulat ni Nathan na makita ang kanyang mga magulang sa harapan niya. Eksakto nakatayo sa harap niya ang nanay niya na ilang pulgada lang ang pagitan at tingin ko ay handa na tong sampanin si Nathan kapag di siya tumigil sa pagmumura. Nang sa tingin ko ay nabawi na ni Nathan ang kanyang katinoan at napagtanto ang presensya ng kanyang mga magulang, he turned into his usual state. Usual means for the past few days. What are you doing here? He said, portraying no emotion. Narinig kong ungol ng mama niya at ang isang kasap mata lang, sinuntok ng tatay niya ang mukha ni Nathan. Dahilan para matisod siya sa upuan kung saan siya nakaupo. Waiter! Nathan! Agad na hinawakan ni Mrs. Galvez sa mga braso ni Mr. Galvez at pinuntahan ko si Nathan, ngunit pinigilan ako ng kanyang ama. Puntahan mo siya, babae, at siguradong di magdadalawang isip ang asawa ko na samparin na magkabilang gilid ng mukha mo. Natakot ako. I expected magagalit sila sa ganito pero hindi ko inaasahan na magiging ganito sila. I wonder if Ariana got her approval to be Nathan's wife? Nakakatakot sila. Anong ginawa mo sa pamilya mo, Nathan? Anong nangyari kay Angela? At nasan si Ariana? Galit na sigaw ni Mr. Galvez. Si Nathan tumawa ng sarcastic. Bakit mo ngayon hinahanap si Ariana? Hindi mo siya nagustuhan para sa akin, hindi ba? Hindi ka pa ba masaya na hiwalay na kami? Na iniwan niya ako. He burst out. He looked so wretched that even crying with so much pain and laughter at the same time was impossible for him to do. Akmang bubugbugin na naman siya ni Mr. Galvez pero pinigilan siya ni Mrs. Galvez at hiniling na kumalma siya. I never said that I don't like Ariana for you, sabi niya. Pero tama ka, I should not like her for you. Hindi umimik si Nathan at nanatili siya nakaupo sa sahig. Alam mo ba kung bakit? Dahil napaka-selfless niya na handa niyang ialay ang buhay niya para sa'yo. Napabuntong hininga siya ng mariin at tumingala na marahil pinipigilan ang paglabas ng kanyang mga luha. Tumingin ulit siya kay Nathan at tinuro siya. Hindi ko nagustuhan ang binitawan niya, yung career niya nang dahil sa'yo. Yung matyagang naghihintay sa'yo, naghahanda ng mga pangangailangan mo at ginagawa yung mga bagay na gusto mong gawin niya kahit di mo pa sinabi sa kanya. She is so selfless. Naramdaman kong napakaliit ko. Hindi ko akalaing ganon si Ariana. Alam ko registered nurse siya at ayaw niya magtrabaho, pero sa mga naririnig ko, feeling ko, ako na ang pinakamalupit na babae sa mundo, na sinaktan ko siya at sinira ang pamilyang inalagaan niya. Pero hindi mo nakita lahat ng sakripisyo niya, anak. Hindi mo nakita and obviously you don't deserve her. Iniwan kami ni Mr. Galvez sa kusina pagkatapos niyang sabihin ng mga katagang iyon. It must be hard for them. Nawalan sila ng apo at ngayon wala na din si Ariana. Bakit ko ba ginawa to? Diyos ko, am I still forgivable? Pinuntahan ni Ginang Galvez ang kanyang anak at tinulungan itong tumayo. Lumapit din ako, tinulungan siyang iupo si Nathan sa upuan dahil halatang nanghihina ito. He is drunk and emotionally and physically exhausted. Nawawala pa si Ariana or should I say, she doesn't want to be found. Mrs. Galvez said calmly, I know that this is coming and honestly, I wanted her to do this. Pero ngayon hindi ko na alam. Mama, I'm so sorry. I'm so sorry. Mukha siyang vulnerable at parang nawawalang bata. Napabuntong hininga si Mrs. Galvez, hinawakan ng pisngi ng kanyang anak. Anak, alam mo kung gaano ko kamahal si Ariana at Angela, pero Nathan sa tingin ko,
Tama ang dad mo. Napakaamo ni Mrs. Galvez na kausap ang anak. Yung bangis na nakita ko kanina biglang nawala. Siguro totoo na hindi kayang magalit ng magulang sa anak ng matagal. Mom, I want Ariana back. I need her. Mahal na mahal ko siya. Sabi niya habang umiiyak. He really loves her so much and I was so evil na sinira ko sila. Ang nakakalungkot man sabihin pero hindi mo deserve si Ariana. Mas sasaktan mo lang siya and if you hurt her more, ako na ang makakalaban mo. Kakalimutan ko na ikaw ang anak ko. She tapped his son's shoulder at tumingin sa akin. Doktor ka, di ba? Tumango ako bilang sagot dahil hindi ako makapagsalita. Humihikbi na ako at wala na ako masabi kahit isang salita. Ipagdasal mo na hindi magsampa si Ariana ng anumang legal na kaso laban sa inyong dalawa o kahit sino sa mga taong nakakaalam ng ginawa mo. Parehas kayong profesional pero ginawa mo to? Lumayo siya pagkatapos sabihin yon. Pero bigla akong napabuntong hininga nang ma-realize ko ang sinabi niya. I had so much of stupidity. Hindi lang mga legal na kaso ang aming haharapin, kundi ang aming lisensya bilang mga doktor nasa panganib din. Ano ang gagawin ni Carissa ngayong napagtanto niya ang pupwedeng kahinatnan ng ginawa niya? Ipagpapatuloy pa ba niya ang pagsira ng isang pamilya, gayong alam niya sa kanyang sarili ang kahihinatnan ng lahat? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.